Ang karugtong ng ating kwento. Marcus continues showing his love for Anne. Talagang pinangangatawanan nito ang pangakong poprotektahan ang nobya sa mga taong nais manakit dito. Halos hindi maiwan ng binata ang dalaga. Kung pwede lang na magsama na sila ay gagawin niya. Pero hindi muna dahil hindi nito alam kung hanggang kailan kakayaning pigilan ang sarili. Tapusin mo na ang mga paperworks mo. Pugaw ni Anne sa atensyon ng nobyo dahil nakatitig na naman sa kanya. Later, I want to see my beautiful man hater. Turan nito saka tumayo at lumapit kay Anne. Teka, may ginagawa ko oh. Mamaya na yan. Bulong ni Marcus. Marcus? Hindi na ituloy ni Anne ang nais sabihin dahil hindi pa man nakaupo ay nahapit na ni Marcus ang baywang niya. Saka sinibasib ng halik sa labi. Panandali ang tila tumigil ang ikot ng kanilang mundo dahil sa halik na yun ng lalaki. Anne still feels the same as the first time. Wala pa rin laban sa mga halik ni Marcus. Kapwa-habol ang hininga nang maghiwalay ang mga labi. The sweetest lips I taste. Turan ni Marcus nang medyo bumalik sa normal ang paghinga. Napakagat pa sa labi at talagang malagkit ang mga titig sa dalaga. Binubola mo na naman ako, baka nagugutom ka lang. Biro naman ni Anne. Do you want me to prove it? Makahulugang turan ni Marcus. Alam mo ikaw, masyado ka nang namimihasa ha. Napangiti si Marcus. I love you. Sambit niya pagkatapos kantalan ng pinong halik sa labi si Anne. I love you too. Matamis namang tugon ng dalaga. Niyakap ni Marcus ang nobya pagkatapos ng palitan nila ng matatamis na salita. Tara, snack tayo. Yaya nito nang pinakawalan si Anne. Baka makita na naman ako. Ayoko ng gulo. Nag-aalala na turan ni Anne. So what? Hindi sila makakalapit sa'yo, trust me, okay? Saad ni Marcus at bahagyang pinisil ang baba ng nobya. Huminga ng malalim si Anne sa katumango. Alam naman niyang hindi siya pababayaan ni Marcus. Magkahawak kamay silang lumabas. Hindi na nila napigilan, kaya naman kalat na sa buong Monte Cristo Resort ang tungkol sa relasyon nilang dalawa. Ang aga naman ng date ninyo. Wika ni Dearly nang nasa lubong ang magkatipan sa isang pasilyo. Baka pwedeng sumama. Sunod namang saad ni Jane. Hindi pwede. Gusto kong masolo si Anne. Tugon ng malapad ang ngiting si Marcus. Sige, pero baka pwedeng treat na lang ng snack, sir. Hirit ni Dearly. Okay, ipapadala ko rito. Ano bang gusto ninyo? Tanong ni Marcus. Talaga sir? Naks, thank you po. Turan ni Dearly na nakangiti. No worries. We gotta go. Paalam ni Marcus. Kumaway na lang si Anne sa mga katrabaho niya. Nagmana sa'yo ang mga empleyado mo. Turan ni Anne nang nakalayo na sila. Siyempre naman, kaya magaganda at gwapo. Tugon naman ni Marcus na nahaplos pa ang baba matapos banggitin ang gwapo. Mali, mga bolera at bolero. Biro ni Anne. Hindi ako bolero ha, totoo ako. Oo siguro dati may pagkaloko-loko, pero dati yun, hindi na ngayon. Seryoso ng turan ni Marcus. Hindi raw, pasalamat ka nga. Napaniwala mo ko sa mga pambobola mo. Patuloy na pagbibiro ni Anne sa nobyo. Hindi kita binola. Lahat ng sinabi ko ay totoo. From the bottom of my heart. Kaya kong ipusta pati ang buhay ko para sa'yo. Seryoso pa ring turan ni Marcus. Pang ilan na ba ako? Maya-maya ay seryosong tanong ni Anne. The only one. Tugon ni Marcus. We, anong only one? May Roslyn pa nga na naghahanap sa'yo recently.
Sa ikaw lang ang minahal ko. Yung 18, fling ko lang naman. Wala akong sineryoso kasi alam kong pera at katawan lang ang habol nila sa akin. Turan ni Marcus. Lakas ng hangin, no? Saad ni Anne, napigil ang tawa. Hindi niya lubos akalain na 18 na ang naging fling daw ng nobyo. Lumalakas na naman ang pambubuska mo. Turan naman ni Marcus, saka pinisil ang ilong ni Anne. Pagkatapos ng asaran nila, ay inagbayan ni Marcus si Anne. Wala silang kamalay-malay. Pagpasok pa lang nila sa restaurant, ay may mga matang nakasunod sa kanila. Nanlilisik habang nakikita kung gaano sila kasweet and how hands-on Marcus towards Anne. Lalo pang nagatungan nang nakikitang masaya ang mga empleyado para sa dalawa. Hindi nawawala ang panunukso ng mga tauhan ni Marcus dahil malapit naman ang mga ito sa kanilang boss. Hi, Mr. and Mrs. Montecristo. Bati sa kanila ng manager ng restaurant. Loko, padalhan mo raw ng merienda si Dirly at Jane. Saad ni Marcus sa lalaki. Baka pwedeng ako nang magdala, sir. Turan naman ng lalaki. Pwede rin. Bahala ka na kung anong dadalhin mo. And charge it to me. I promise them a treat. Saad ni Marcus sa manager. Tumango na lang ito bilang tugon. Sa private seat sila kakain. You're blushing, babe. Puna ni Marcus nang nasa loob sila. Mainit eh. Saad ni Anne, kunwari ay nagpapaypay gamit ang mga kamay. May aircon, mainit. Ang cute mo talaga kapag namumula ang pisngi mo, Mrs. Montecristo. Biro ni Marcus sabay pisil sa pisngi ni Anne. Aray, namumula na nga, pisilin pa. Saka anong Mrs. Montecristo, pakasalan mo muna ako, no? Bagay naman. Mrs. Anfria Arellano Montecristo. Turan ni Marcus, abot tenga ang hindi nito. Para bang tuwang-tuwa na nakikitang namumula ang pisngi ng nobya. Oo na, sige na. Manahimik ka na. Okay na? Ayan. Pakis muna bago manahimik. Hirit ni Marcus. Ayoko nga. Tanggi ni Anne saka umiwas. Sige na, sa pisngi lang. Pakiusap naman ni Marcus na parang isang paslit na nanghihingi ng candy. Sige na nga, kiss na, sa pisngi lang ha. Ani Anne saka pumwesto. Anne, bigkas ni Marcus sa pangalan ng dalaga, kaya napalingon siya rito. At sa isang iglap ay naglapat ang kanilang mga labi. Kung hindi pa tumikhim ang waiter na nagdala ng merienda nila, malamang ay hindi pa rin naghiwalay ang kanilang mga labi. So, what if somebody saw them kissing around? It's one of their ways to prove how much they love each other. Marcus wants to prove the world na hindi na siya tulad ng dati, na kahit sino pwedeng magbago para sa taong mahal nila. Hindi sikreto sa madla ang pinagmulan niya dahil kilala na isang playboy ang ama nito na kung ilarawan ng kanyang abuelo ay ginawang bagong taon kada 3 buwan. Pero sa huli ay nagawa rin magbago nang nakilala si Zaira. Nagpatuloy ang relasyon nila ni Anne pero naging maingat pa rin sila, knowing that someone is a threat in their relationship. It's been 3 weeks, but Dale and his company are still around the corner. Hindi naman nila pwedeng paalisin na lang dahil makakasira rin sa imahe ng resort at baka kung ano pang maisipan na gawin laban sa kanya. Marcus didn't expect that someone would visit him. He has no secretary, so everyone can enter his office, even on his busy hours. Nagpa siya kasi na wag na kumuha ng sekretary. Dahil hindi naman gaanong mabigat ang mga ginagawa niya. At kaya na niya dahil magagaling din naman ang mga empleyado ng resort. Kababalik lang niya mula sa opisina ni Anne.
hindi pa man nangangalahati ang na-check niyang financial report nang may kumatok sa pinto na siyang muling umagaw sa kanyang pansin. "Come in." He U-turned. "Hi, honey." Bungad na bati ng pumasok na babae. He was surprised to see the girl. "What are you doing here, Roslyn?" he asked in a cold way. Bahagya din kumunot ang noo niya. The girl was his ex-girlfriend who is still chasing him. Ang tinutukoy ni Anne na ika-18 niyang fling noon. "I missed you. Hindi mo na kasi ako pinupuntahan. Hindi na rin kita nakukontak. So, I decided to pay you a visit. I really miss you." Turan ng babae habang kinakalas isa-isa ang kasuotan nito habang unti-unting lumalapit kay Marcus. Mahinang napumura si Marcus. He doesn't like what he is doing. Maaring anumang oras ay puntahan siya ni Anne sa opisina. "It's getting hot, honey." Patuloy na pangaakit ng babae na wala nang saplot. "Put your dress on and get out." Pagtataboy niya rito. "No, I'm sure miss na miss mo na ito, Marcus." Patuloy ni Roslyn hanggang sa tuluyan ng nakalapit sa kanya. Tumayo siya upang iwasan ang babae, subalit para itong higad kung kumilos. "It will not take an hour." Saad nito sa kapinaghahalikan ang binata. "Ano ba?" Anas niya rito sa kamarahas na tinulak. "I'm sorry." Saad uli ni Marcus dahil sa pagbagsak nito sa sahig. Medyo nakonsensya rin naman siya sa ginawa niya, pero hindi rin niya ito maaring hayaan sa nais nitong gawin. Hindi ito nagsalita at nanatiling nakayuko habang nakaupo sa sahig. Masama ang bagsak nito dahil may kalakasan ang pagtulak ni Marcus dito. Sa kabilang banda, may hindi rin inasahan na bisita si Anne. "Pa?" Bulalas niya pagkakita sa ama, saka mabilis na tumayo upang sana'y lisanin ang opisina. "Anne, please, let's talk." Pakiusap ni Mr. Arellano sa dalaga. "We have nothing to talk about, pa. Kung kumbinsihin mo akong sumama sa inyo at pilit ipapakasal sa Dale na yon, sorry, it's a big no." Galit na turan ng dalaga. She would not hold her decision back over her dead body. "It's not that. I want you to know that everything is not my plan. Iniipit nila akong mag-ina. Pinagbantaan nila akong sisirain ang kumpanya kapag hindi ako pumayag sa gusto nila." Saad ni Mr. Arellano. "Huh? Really? Dahil lang doon? Wala pang 1 taon sa ilalim ng lupa si Mama. Inuwi mo na sila, di ba? Hindi ka pa nakontento. Dinala mo sa Amerika ang kabit mo at doon pinakasalan. Dahil alam mong hindi ako sang-ayon. Pagbalik mo, kasal ka na? You did not pay a little respect to Mom's death? Kahit magbabang luksa ka man lang sana?" "That's not true. Mahal na mahal ko ang mama mo, Anne. Ginawa ko lang ang bagay na yun para hindi masira ang kumpanya. Natanging alaala ko sa kanya bukod sa iyo. Mahal na mahal ko kayo." Turan ulit ni Mr. Arellano. "Mahal? Really? You did not even believe nang sinabi ko sa iyo ang mga ginagawa sa akin? Now you're telling me that you love me? Ang galing." Saad ni Anne na pumalakpak pa. "Mahal na mahal kita, anak." Saad muli ni Mr. Arellano. "Really? Kaya pala umabot ng 3 beses ang pagtatangka niya sa akin. Kung hindi pa ako lumaban, pakasira ng buhay ko. I owe that to my mother. Dahil sa kanya, natutunan kong ipagtanggol ang aking sarili. On the night you left the mansion, it's all my plan to drink with them. Nilagyan ko ng pampatulog ang pinainom ko sa kanila para makaalis ka. Mula sa terrace, tanaw kita hanggang nakalabas ka. Alam kong may balak kang umalis,
dahil nakita ko ang naimpakeng gamit mo nang pumasok ako sa kwarto mo. I'm so sorry, Anne. Malaki ang kasalanan ko sa inyo ng mama mo. Believe me or not, pinagsisisihan ko ng lahat ng yun. I tried to contact you, but you aren't reachable anymore. Until one day, Dale told us na pumunta rito. Hindi ko alam na narito ka pala. Noong nakita kita sa beach, masaya ako. Pagtatapat ni Mr. Arellano. That's not what I heard, pa. Ininsulto mo pa ang boss ko, like you were not a playboy. Anak, ang mga sinabi ko noong gabing yon, walang katotohanan. Kaya nakiusap ako sa baklang kaibigan mo. I promised to him not to do anything. I just wanna talk to you because I want to ask for your forgiveness. Hindi kita ipakakasal kay Dale kahit anong mangyari. Lalo na ngayon, alam kong masaya ka kay Mr. Montecristo. Patuloy na paliwanag ni Mr. Arellano. My God, totoo ba lahat ng sinasabi mo? I'm sorry to, pa. Ani Anne at hindi na napigilan ang emosyon. Humagulhol na yumakap sa ama. Forgive me for everything I've done to you, especially to your mom. I'm sorry. Muling paghingi ng tawad ni Mr. Arellano. You're forgiven, pa. Bulong ni Anne habang nakayakap sa ama. All these years, she was blinded by her belief without listening to him. Masyado siyang nagpadala sa galit niya rito. Para bang nabunutan ng tinig sa dibdib ang dalaga at sigurado siyang matutuwa si Marcus. Ano ang mga susunod na magaganap? Abangan ang karugtong.